si Bangag, kunyari magkaisa, magbati-bati na. Bati-bati? Matapos kang gumawa ng high crime, 10 na mga jejemon mong alipores ang iyong mga gabinete, na dyan kasama na yan, no? Si Torre, si Uling Torre, si Lacanilaw, si Bonjing na, sana kunin na rin ng lupa yung hinayupak na yan, yung isa kapatid niya, si John Vic, at si Marvel, at marami pang iba, harap-harapang kinidnap nyo ang Pangulong Duterte. Tapos ngayon, magbati-bati na lang. Bakit po niya, mga kababayan, sinasabi yan? Kasi nga, nakikita nyo nga, mga palangga, na talagang ang mga tao ay galit na sa mga bangag na ito. Kaya ganito niyan ngayon, pabiktim, kunyari buot-buutan, ay mabait na ako, magkaisa na lang tayo, chuchu-chuchu. Yan po ang mga taktika ng mga kriminal. Yan ang taktika ng mga sindikato na kayang magpanggap na magbait-baitan at anytime pwede kayong gurgurin, pwede kayong dunggulin o kung ano pang mga kaletsyahan o kasamaan ang pwedeng gawin sa inyo. Ito ay pagpapakita ng pagiging oportunista ni Bangag, pagpapakita ng kanyang pa-victim effect, pagpapakita na loser siya dahil nakikita niya na ang ating mga kababayan ay sinasampal siya ng katotohanan na sukang-suka na ang Pilipino, ang OFW sa kanya. Hindi po ito pang-politika dahil ang namumulitika ay sila. Ayaw nilang tigilan si Sara Duterte. Ayaw nilang tigilan si Pangulong Duterte. Remember, nung nagkaroon ng maisog noong January sa Davao, andun si Attorney Vic Rodriguez, si Alvarez, si Unga, Biata, marami sila doon. Remember that? Anong ginawa ni Bangag? Nainggit, na insecure yung time na nagsabi si Pangulong Duterte na Bangag. Gumawa din siya ng ng kanyang meeting de Abansi Chuch, anong tawag doon? Basta nag-event sila sa Luneta, gamit ang pera ng bayan, pinadala nila doon ang mga kawawang pobre, pinapila nila sa initan, doon binigyan ng ayuda ng mga bulok-bulok na bugas, 'di ba? Para lang kunyari sabayan ang sabayan o tapatan itong meeting, yung maisog event ni Pangulong Duterte. Tapos, para maipakita na mas marami pang sumuporta sa kanila, ito ang tunay na pamumulitika. Ngayon, ano nangyari doon? Hayop kang Marcos ka. Di ba? Wala nga 15,000 ang nanonood sa'yo. Wala nga 15,000 live viewers. Di ba? Samantalang ang kay Pangulong Duterte, umaabot ng 100,000 live viewers. Hindi naman sa pagmamayabang Di ba? Talo pa nga natin itong hinayupak na bangag na ito. So, ito yung pamumulitika. Tapos, ano ang ginawa? Balikan nga natin itong julol na to. Anong ginawa niya sa mga pulis? Men and women in uniform, bawal mag-YouTube and Facebook. Bawal manood sa mga vloggers katulad ni Maharlika. Bawal mag-post katulad sa pagkita ng support sa Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Tignan mo si Francis Fontillas, yung kanilang ngayon, yung kanilang yung sinuspende ng panghabang buhay, di ba? Anong ginawa dyan? Nagpakita lamang ng kanyang emosyon para suporta kay Pangulong Duterte na sinasabi ni Patrolman na ito ay hindi tama dahil ang pagkidnap kay Pangulong Duterte. Pero anong ginawa sa pulis na yan? Na nanindigan. Hindi ba pinailan ng kaso, dinismiss? Yan ang pamumulitika ni Bangag. Anong ginawa kay Jason Sa? Anong ginawa kay Jun Abines? Sa amin lahat. Anong ginagawa dahil nagsasabi? Pinopolitika kami. Abala si Bangag sa kakalustay ng pera ninyo. Abala sa concert, Duran-Duran. Abala sa Formula 1. Abala sa pag-ikot sa buong mundo. Gamit ang pera ng bayan. Wala kang makitang tangible na resulta ng kanyang panunungkulan. Dahil di naman siya nanunungkulan para sa bayan. Balikan natin yung 5,500 control, flood control. 'Di ba? Nasaan na, nada na.
Kasi abala sila para sa pagpapatahimik sa ating lahat. Kaso hindi sila nagwagi. Napakita natin ngayong midterm election, although dinaya nila, dahil kitang-kita naman yan, di ba? Laging, si Attorney Glenn Chong, ang nangungunang nagsabi dyan, na dinaya nila ang halalan at hinahamon si George Garcia na kasuhan si Glenn Chong. Sa pamumulitika ng hinayupak na supot na si Marcos Jr., na talawan na ang boto daw kasi laki ng tando-tando. Hindi ko nakita. Di ba? Yung hinayupak na ito, abala sa panggigipit ang kaduwagan niya. Anong ginawa niya? Ang bagong henerasyon party list, okay, ni Bernadette Herrera, ang Duterte party list na iniluklok binoto ng bayan ay ayaw iproklama ng COMELEC sa kadahilanan, kesyo ito daw ay may mga binbing na kaso, di ba? Si Bernadette Herrera ng bagong henerasyon, hindi na ipaliwanag sa kanila ng maayos, according to her, sa kanyang post, kung ano yung kanilang violation or whatever. Pero tama ang sinabi ni Attorney Vic, si De Lima na overturn ng kaso na pwede nang damputin at may kaso sa illegal na pulburon, hindi pinoproklama o pinroclaim. Si Erich Sylvester na maraming kaso sa Amerika na nagnakaw ng identity, nagsinungaling na kunwari ipinanganak sa Amerika, yung pala nagnakaw ng identity ni Erich Sylvester Tulfo. Di ba? Anong nangyari? Inano ba nila? Tawag dito, nakalimutan ko isuot yung bago kong salamin, ha? Kasi naalala ko si Erich Sylvester. O, yan. Yan ang bago nating salamin ngayon. Ayan, mamatay ka sa inggit. Erich Sylvester. Alright? So, bagay, marami namang nanakawin dyan sa Senado pagdating ng pagkakaupo na yung hayop na yan. But ganun pa man, mga kababayan, hindi nila sinuspend. Diba? Hindi nila sinuspend, pinroclaim. Pinroclaim ni George Garcia. Oh, at marami pang iba na dapat i-disqualified. Ito po ay isang pamumulitika ni Bangag, kaya hindi totoo na ayaw niya ng mamulitika, magbati-bati na daw. Ito po ay pagpapanggap niya para i-win na naman ang inyong puso, bubuduli na naman kayo, ang sabi mabait para si Bangag. Ito po isang malaking kasinungalingan dahil bago pa umupo si Bangag, ang una nilang pinulitika ay si Vic Rodriguez. Dahil ayaw ni Vic, nire-recommenda ni Vic Rodriguez na wag iupo ang mga kawatan na pinaupo ni Lisa Tanas. Diba? Pero anong nangyayari ngayon? Dahil sa lahat ng kapalpakan ni pangalan nito, lahat ng kapalpakan ng administrasyong Bangag, ika lang wanagan ko lang, hindi ko yung makita. Yan. Lahat ng kapalpakan ng Bangag administrasyon na ito, na hindi daw mamumulitika, mga kababayan. Alright? So, wait lang. Kasi hindi ko kayo makita. Wala pa kasi grado to. Balik natin sa dating gawi. Alright? Ngayon, ayan, nakikita ko ni Alindog niyo. So, ngayon, ang sinasabi niya magbati-bati na natakot to kay Sara Duterte kasi sabi ni Inday gusto niya na magdugo-dugo, ligo-ligo doon. Kung di ba naman kasyungahan ng kanilang tagapagsalita, De Lima at iba pa. 'Di ba? Ito daw ang ginagawa nila, ini-interpret nila as literal. Kung di ba naman mga VO, Googleable naman 'yan. Nag-google ang lahat. 'Di ba? Hi, Mother Irene's channel. Thank you very much. Yes. Okay. BBM Talawan ang pisot. Naihi na si Bangag sa lawal niya, Madam Fernandez Galvan. Naihi na nga. Ano pong ibig sabihin nito? Alam niyo kung anong mangyayari dyan? Ito lang naman. Ito ang aking forecast. Natatakot na si Bangag. Hindi lahat, sabi nga lahat yan may hangganan. Yung mga ninakaw nyo, Bangag, ng asawa mong hindot na hinayupak na butod, mudlo, butot, lahat, kawatan, kidnapper, smuggler, lahat na. Okay? Yang ninakaw ninyo. Okay? Although pakikinabangan yan ng mga susunod yung mga henerasyon. Pero, I hope,
ang sumunod na umupo ay panagutin kayo at makulong kayo panghabang buhay. At etong naka-witness nitong ebidensyang sinasabi ko, Marcos Jr., okay? Huwag kang pakasisigurado. Kasi yung mga team-team ni Inday dyan, kung ako lang talaga may contact sa mga yan. Diba? I hope may contact ako direct kay, kay Inday. I hope may contact ako. Kaya lang, syempre, ako naman isang simpleng supporter lamang ng mga palangga. So, bibigay ko talaga yan pag nagkaroon ako ng chance. Kasi hindi pa pwedeng i-post. Para makulong ka. Makulong si Lisa Satanas. Makulong kayo at ipasuka lahat ang perang ninakaw nyo. Mga inayupa kayo. Hindi po ako nagbibiro sa sinasabi ko. Tataranta na naman ngayon yung mga yan. Diba? Kaya mo lahat ng mga nilalabas natin dito, natataranta sila. Mananagot ka ba nga? Tinignan ko, yung binasa ko yung parusa doon sa na yun. Pag hindi niya nalusutan yun at pag pinagbayad siya, 40 years ang kulong. Binasa-basa ko na 40 years. Ilang taon na si Bangag ngayon? Diba? Sana nga wag na siyang abutin. Sana, yung sabi ng iba dyan kanina, sana makulong habang buhay. No. Ako sana makalimutan niya ng huminga para matapos na. Sabi ni Josh, sana si Josh ma-stroke daw. Huwag kayong maniwala sa Bangag. Sabi ni Palangga, kasi mambubudol yan. I don't think naniniwala kayo, di ba? Wala naman siguro naniniwala dyan na matino dito kay Bangag na ito. Recently, mga kababayan, anong drama ni Bangag ngayon? Sa kanya mga kasinungalingan, ito po ay paawa effect, pa-victim effect. Kasi, mga kababayan, okay, recently, di ba, gusto niya magbati-bati daw. Alam na kasi niyang talo na siya Alam niyang talo na siya at pupulutin siya sa kangkungan. So recently ay may litanya itong si pangalan nito. Ayun, isa pa tong tanga na itong Lawrence Defensor na ito. Ano sabi niya? Dito. Terrible daw itong statement ni Inday Sara na bloodbath. Kasi nga, ang pagkakaintindi nila, idugo-dugo, ligo-ligo, literal. Ang ibig sabihin, magbabanggaan sila dun. Mag-head-on ang kanyang laban, matindi, malupitang labanan. Pero dahil yung iba naman, naintindihan naman nila yung ibig sabihin nun, na figure of speech. Pero ayaw nilang sabihin sa inyo yung totoo na naintindihan nila. Kasi gusto nilang i-paint si Inday Sara na bayolente. Pero kung merong tunay na bayolente dito, ang mga Bangag. Kunwari, bait-baitan, pero patalikod ang tira nila. Kaya dapat paimbestigahan yan Kung sino sumunod, kunyari si Inday Sara, paimbestigahan talaga yan, pa-open yan kay Percy Lapid. Dahil yan ang unang biktima ng Marcos Jr. na bayolente ang ginawa nila. Unang-una sa Marcos Jr. administration yan, pinagurgor si Percy Lapid. Dahil nagsasalita tungkol dito sa mga smuggling nila. Yan ang una, bago ako si Percy Lapid muna. Yan ba ang hindi pamumulitika? Ngayon, anong drama ni Anong drama ni pangalan nito ni Escudero? May drama si Escudero. Alright, tingnan natin kita natin mga kasinungalingan ng mga julol na ito, mga kababayan. Okay. Nagdrama na naman ang lolo mo. Siyempre, waiter yan ni Lisa Satanas. Yung hatred nila kay Inday, ano sabi? Yung hatred nila kay Inday Sara, hindi alam ang meaning ng bloodbath, sabi ni Lorna. Ayun na nga Palangga. Gusto lang talaga nilang ipalabas na masama si Inday Sara. Ganito po sila mag-twist. Kayong mga kabataan, kung may bata na nanonood din sa inyo, lahat naman dito nag-google ka, pati nga mga salitang Hapon, natatranslate na. Diba? Ang daming ways, ang daming apps na pwede mong i-translate yan. Kung hindi mo naintindihan, i-google mo, i-translate mo para alam mo, para learning yun sa'yo. Hindi yung magtatanga-tangahan ka, katulad ni Dilima, abugagang syunga, ang interpretation niya ay dugo-dugo na literal. Hindi ba naman syunga best? Sobrang galit niya. Sabi nga ni Inday Sara, since birth, baka sa sinapupunan pa lang ng nanay niya, itong si Laila de Lima ay galit na kay
Pangulong Duterte kasi nga tinutuligsa yung mga katulad niyang involved sa pulburon at mahilig lumantak ng saba na may kulugo. Ay wala palang kulugo. Hindi ko naman nakita. Alright. So kaya itong iskudero na ito, itong waiter ni Lisa Tanas, sabi niya sang-ayon daw siya sa panawagan ni Bangag na isang tabi ang politika, ituon ang pansin sa mga nangangailangan na ating mga kababayan. Really? Iskudero, ituon ang pansin sa mga nangangailangan nating kababayan? Yung asawa mo kung makapag-flaunt ng mga Bulgari? Kung suotan ng kanyang aso? Yan ba ay kinita niya sa paglalakad niya sa bato-bato? O kung gusto mo, iskudero, tignan natin ang sinasabi mo. Isang tabi ang politika, ito na pa sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Wow! Alam mo pala na may pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero yung asawa mo, nainggit kay Wirchbach, nag-model ng Bulgari, the next day ba yun, bumili ng Bulgari, sinuot sa kanyang aso. Yan ba? Meron ba kayong pakialam sa taong bayan? Ilang milyon yon? Ilang milyon? 12 million daw yon. Imbis na ipakain mo dyan sa mga kababayan mo sa Bicol, itulong mo, magpagawa ka ng mga, livelihood program. Yung asawa mo, di ba? May role yan dyan sa Senado, yung mga asawa. Di ba kayo ay dapat kaagapay sila sa kanilang mga asawa? Anong ginagawa ng mga asawa nila? Show off sa mga Hermes. Show off sa mga material na bagay, nagpipilit na maging model, ipunggok naman kasing liit ni Lisa Tanas. Di ba? Kumikita ba ng milyon-milyon si Puso sa paglalakad sa bato-bato? Dapat kung ganyan, 12 million ang kinikita dyan, dapat si Pia Wirchbach naglalakad na yan araw-araw sa bato-bato. Anong ginagawa ng asawa mo sa Paris? Imbis na i-promote ang mga gawang Pilipino, anong pinopromote? Chanel, Dior, chuchu-chuchu. Tapos ngayon sasabihin mo, sang-ayon ako sa panawagan ni Pangulong Marcos na ito ang pansin sa pangangailangan ng mga kababayan. Hoy, kayong mga Bicolano, ewan ko ba sa inyo, tatanga-tanga kayo nagpapaniwala. Hindi man lahat kasi di lahat naniniwala sa kanila. Tama po siya, sabi ni Escudero. Our country's leaders cannot afford to be consumed by politics when so many of our kababayan struggle simply to make ends meet. O really? Kaya pala, yung dalawa ba yun, yung dating glam team ni Puso, ay napaka-cancel. Ang visa, papuntang Dubai. Tigilan mo nga kami, Escudero. Kadyutahan mo. Para sa Pilipino. Para sa mga kababayan na nag-i-struggle. Pero ang lupit niyong manggipit. Yung asawa mong isang bulati na lang hindi pumipirma. Nakakalakad dyan sa bato-bato. One day matitisod yan. Yan pa ikamatay niya. Sabi ni Princess Baek, SK Channel, hoy, Bicolana ako. Sorry naman palangga. Kaya nga, di ba, may bawi ako, hindi lahat. Sorry, I love you na. Sabi niya, I appreciate that the President had the humility to recognize that recent election results reveal that our countrymen are wary of conflict and want a government focused on their needs, not distracted by the drama of politics. Kinakausap mo yung buha ka ng inang bukbuk na to. Nagpakilay ka na ba? Sige, hindi na ako nagsigaw. Nagpakilay ka na ba, Dodo? Baka masapawan ng asawa mo yung kilay mo. Anong sinasabi mong humility na na-recognize ni Bangag? Yung pangidnap, ulitin ko na naman, pangidnap kay, kay Pangulong Duterte. Yan ba ay humility? Being human, being demonyo si Bangag. Kasama ka dito. Okay? Ngayon, ang drama ninyo, ay mapagbabang loob, mabait si Bangag, itabi na ng mga politics na yan. Jutang ginemis mo, asikasuhin mo na yung kilay mo bago ka magdakdak. Burado na yung kilay mo or else kilayan kita pag nakita kita. Sabi niya, in admitting that he is open to reconciling
with the Vice President of the Duterte family, he reminds us that the welfare of the Filipino people should always take precedence over personal differences and partisan disputes. Julul! Tignan mo, sabi ko sa inyo. Di ba, palalabasin nila na si Bangag, di ba, pinapaalala daw ni Bangag ang itong mga, ni Bangag ang mga katangiang ito na bilang isang humble na Pilipino at inuuna ang kapakanan ng mamamayang Pilipino, kaya siya ay makipag-reconcile kay Bangag. Ang kapal ng mukha mo. Maglakad ka na nga nandun sa Paris, doon ka na lang mag-senator, magbato-bato kayo doon, mukha kayong tanga mag-asawa. Alam mo yon? Nakikita ko na naman si Bato-Bato eh. Putang na ng modelo yun, lagi lang sa bato naglalakad. Picture. Do gaga. Ay, nako. Imbis na asikasuhin mo yung, well, it's your choice. Diba? Asikasuhin yung mga anak mong aso. Oh, yung mga anak nyong aso dyan. Oh, yan pa yung mga animal na mas matino kaysa sa inyo. Oh, sabi niya, ano pa sabi ni Escudero? Malinaw po ang mensahe ni Presidente. Now is the time to build bridges. Julul, to build bridges. Nagkatumba-tumba ang mga bridges dyan. Dahil sa kapalpakan ng gobyernong Bangag. Oh, to build bridges, not burn them. But this, you know, it is not literal bridges na sinasabi niya. But ganun pa man, kayo ang nag-burn ng bridges the moment na pinakidnap, pinag-initan nyo si Sara Duterte, ginawa nyo ng kwento, ginawa nyo ng mga kaso-kaso, ang mga kritiko, kayo ang nag-burn ng bridges. Kung pwede nga lang, kung may kakayahan nga lang i-burn ang lahat ng mga demonyong katulad ninyo sa impyerno, dapat nangyari na yan. Wisit ka, may pag ganyan-ganyan ka pa. We owe it to our people to rise above division and do better together for the sake of our nation. My God. Ang kapal na mukha ng mga to. Hindi pa ba makalimutan huminga to mga to? Arte-arte, puro, ano sabi? Sabi ni Regina Chua, sobrang arte pa, puro pickpockets naman sa Paris, sa kalsada lang naman siya naglalakad-lakad. Oo nga. Alam niyo, pag nakapunta kayo sa Paris, you know, kasi it's nice to visit naman iba't ibang lugar. Pero I love Paris. Kung nakapunta kayo sa Paris, lalo na dun sa may Eiffel Tower, maraming mga buru-guru doon, yung mga G-team na iba't ibang, alam ko, ng mga lahi doon. Yung mga manloloko. Ay, pag-away nga ako doon, di ba? Ang mga pickpocket doon, ginaganyan ko, tinitignan ko. Sabi ko sa friend ko, bulsa mo! Kasi naharap ko talaga. Di ba kinuwento ko sa inyo yan? Naharap-harapan. Ready to na ako to, kahit na hindi ko teritoryo yung Paris. But anyway, tama ka doon, palangga. Going back, sabi ko na sa inyo, ito ay pagpapanggap. Ito ay pagpapanggap na kunyari, di ba, itong si Bangag ay mabuot. Pero hindi nyo alam, hindi alam nyo na pala, ang pera ninyo ay sinisimot, mabuot pero sinisimot. By the way, ito may nakarating sa akin. Tungkol to kay Sandra. Ito, nakarating sa akin, I'm not sure kung ito ay, well, actually, ang nakarating sa akin, tungkol kay Sandra, ni Sandro, ay na gusto daw nila itong gawing Speaker of the House. Di ba, nabi ko na sa inyo. Pero nanaginip ako. Yung panaginip ko kay Ping Lacson may kasunod. Okay? Nanaginip ako, mga kababayan, na ito palang ex ni Sandro, dun sa panaginip ko, na parang ang doon sa panaginip ko, hindi ko matandaan yung pangalan, parang sounds like Alicia yung pangalan ng babae. Alicia, I don't know. Basta Alicia parang Alicia yung pangalan ng babae. According sa panaginip ko, ay hinaharas niya. At ito daw si Alicia, sino ba yun? Nakilala ba kayong Alicia? Ay lulong na lulong. Ito sa pinagbabawal na something. Okay? Doon sa panaginip ko. Pero doon sa panaginip ko, nakita ko yung iniinom lang naman niya kape. Hindi ko alam kung may something doon sa kape. Alright? So, mga kababayan, eto daw, itong si Alicia, doon sa panaginip ko, ay tinatakot ni Sandra.
Okay? Tinatakot for whatever reason at ito ay inaabuso doon sa panaginip ko. Ikaw naman, Alicia, okay? Alicia, wala akong apelyido basta parang Alicia yung pangalan niya. Parang Alicia Smartmatic yung pangalan niya. Alam niyo, itong mga nakaraang buwan ay madalas ako nananaginip. Ikaw, Palangga, Alicia, magsalita ka. Kung totoo itong panaginip ko, kasi nagsasabi na sa akin yung mga nangyayari sa Pilipinas Baka pwede na ako maging bolang Madam Auring manghuhula. Magsalita ka. Huwag kang matakot. Okay? Kung may katotohanan yung panaginip ko, ang panggigipit sa'yo ni Sandro, ang pang-aabuso sa'yo, magsalita ka. Dahil bukas, baka managinip na naman ako, baka may karugtong ang panaginip ko. Pero nakakaawa siya doon sa panaginip ko. Kasi doon sa panaginip ko, parang may malabo parang may nagbubugbugan and everything. Pero ang pinaka-catch doon sa panaginip ko ay inaabuso at tinatakot. Itong si Alicia. Right? I don't know kung sino si Alicia. Basta bigla na siya pumasok dito sa panaginip ko, di ba? Sabi ni Congressman Kepwing, is that you? Okay? Sabi ko sa inyo, araw-araw mananaginip na ako Alicia, batong bakal, sabi ni Cesar. Pwede rin. Alicia, huwag ka matakot. Palangga, dito naman si Inday Maharlika. Tawagan mo ako. Kung ito yung may katotohanan panaginip, ito yung email natin, Email mo ako dyan. Pag-usapan natin ang problema mo. Isipin mo na lang, nanay mo ko. Di ba? Ayan ang email ko. Mag-email ka lang. Ibigay mo sa akin yung ebidensya kasi ang panaginip pwede maging totoo, di ba? Marilyn Orig, how are you, Palangga? Yeah, sabi ni Jemo Duterte, kinulong ng mga bangag. Ayun na nga, mga kababayan. Tapos gusto nila makipagbati-bati. Malinaw pa sa sikat ng araw. Takot na takot si Bangag makulong. Alam mo, baka ng inang Bangag na yan. At saka si Lisa Tanas, lahat ng nambaboy kay Inday Sara. Kaya dapat ngayon pa lang nagka-campaign na tayo. Ako, ngayon pa lang nagka-campaign na tayo for Inday Sara. Kailangan natin siyang i-campaign. Kailangan maraming magising na taong bayan na inuubos ang pera ng Pilipinas. Yung binabato nila kay Sara, 125 million. Pero yung ninakaw nila simula sa tatay niya, yung kanyang tax evasion niya, now itong bago na 10 billion ang ginastos nila sa kanilang campaign, pero talunan pa rin ang mga hinayupak. Binulgar na niya ni Tiangco, sabi nga ni Atty. Vic harap-harapan na ito ay malinaw na ebidensya na ginamit nila ang bribe, ang pera ng bayan para papirmahin itong mga hunghang na mga kongresista para idiin o i-impeach ito si Inday Sara. Kaya ngayon pa lang, huwag tayong tumigil. Mag-party tayo sa kalsada everyday. Imbitahin niyo ako. I'll be right there. Okay? Huwag na sa Pilipinas kasi gugurgurin ako ng mga yan. Kailangan muna natin mapanagot ang mga bangag. Alright? Pero malay nyo, sa bangka ako sumakay. Gusto nyo ba? Mag-party tayo dyan sa Davao. Sa bangka ako sasakay kasi bibili ako ng bangka sa panaginip ko yun, So, tinatakpan nila, sabi ni Julieta Muhammad, tinatakpan nila yung mga kahinaan nila, kapalpakan nila. It's true. Bagsak na ang mga bangag. Kaya ngayon nag-vlog-vlog siya. Nagpa-interview siya. Kilala ko yan. Yung buhaka ng inang yan na sinusuka nyo dahil lang isa ako sa nag-promote niyan, wala pang sumusuporta dyan sa hayop na yan. Dahil sukang-suka. Kaso lang, nabudol tayo. Magpapa-interview yan. Di ba? Magte-text siya, Erna, interviewin mo ako kasi bagsak na bagsak kami. Magpaliwanag ako. Kunyari, bait-baitan ako. Ganyan yung style. That's very Lisa Tanas. Sabi ni Phil baka Alicia Keys. Pwede naman si Alicia Keys. Pero walang apelyedo Pero kamukha ni Alicia Keys yung nasa panaginip ko. Di mo kami mabubudol. Bangag, sabi ni Palangga. Alright? Maging maginawa ang buong sambayanan, hindi na maghihirap ang mga kababayan kung walang korap na mga opisyal. That's true. Ngayon, mga kababayan, dahil sinasabi ni Bangag dito, ay tama na raw ang pamumulitika. Tignan mo, pag ni Dilima, kinuha ka agad yung mga dilawan ni Tambaluslos.
na maging taga-usig ni laban kay Inday Sara. Ano sabi ni Attorney Vix Rodriguez yan bilang isang abogado? So, iba ang 19th Congress sa 20th Congress. So, hindi sila ang maggagawa ng rules. So, tignan natin. And I hope talagang hindi na matuloy itong impeachment trial na ito, pero ready naman si Dayan. Ako somehow, na-excite ako para mailabas ni Inday yung video, kung ano man yun, yung pinanghawakan niya. At sana yung mag-present sa kanya na mga defense counsel niya, lawyers niya, talagang magpapakitang gilas. When I say magpapakitang gilas ng kanilang kaalaman, ng kanilang galing. Kasi dapat dyan bigatin yung mga abogadong mag-present kay Inday Sara na kayang bangasin ang mga kabobohan ng sino man ang kakampi ni Bangag. Kasi definitely, ito po ay politika. Pang-politika kay Inday Sara na gusto nilang maalis. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ano ba araw? Sige, magsalamin tayo ulit. Pagyabang ko lang to. O, diba? Mayabang ako eh. Kala nyo kayo lang ang mayabang. Mayabang din ako. Ilongga to, kaya tikalon. Alright? Ayan. Payabang natin sa mga bangag. I really like my glasses, darling. You like it? Okay. So ngayon, mga palangga. So ito ngayon, ha? Ito ngayon ang gusto nilang mangyari na drama-drama para kayo ay maano na naman, mabudol na naman kayo. So hindi naman tayo magpapabudol. So ngayon pa lang, umpisahan na natin ang ating mga what? Ang ating mga campaign jingle. Di ba? Ngayon pa lang, katapos na ng eleksyon, ay, ang tawag dito, ay mag-protesta na tayo. So sana, meron talaga pang maisuka na ebidensya, mailabas na ebidensya para si George Garcia ay panagutin, i-impeach yung walang hiyang yan. At nang matapos na yan, dahil yan ay kasabwat ni Lisa Tanas. Sabi ko nga sa inyo, hinahamon siya ni Glenn Chong. Harap-harapan dyan sa Comelec. Harap-harapan. Pero bakit hindi kinakasuhan si Glenn Chong? Takot ang mga bangag kasi merong ebidensyang ikakabog si Glenn Chong. Sabi ni Bonbon, Mafia Philippines. It's true. It's sad. Nagkakampi-kampihan ng mga rebelding NPA. Imagine mo, Duterte Youth, bagong henerasyon, sino ba yung mga yan? Diba? Cardema, Bernadette Herrera, ay nagpapakita ng support kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara. So dahil nagpapakita, yan, hinarang nila ang proklamasyon, tinitechnical nila, pero yung mga lumantak ng saba sa bilibid, yung mga sangkot sa pulboronic, di ba? Si De Lima, pati yan si Albuera, Albuera? Yung si Erwin Espinosa? Yan, may kaso yan, di ba? Di ba? Maglilingkod na mayor. Diyan, Diyos ko po, only in the Philippines, na ang mga tinalaga, yung mga, hindi naman lahat, ay mga ngagba. At ayaw isuspend ni George Garcia. Ayaw niya i-recount. Di ba? Ayaw niya mag-manual recount. Kasi daw, sino daw ang magbibilang? Ang daming pwedeng magbilang. Ayaw nila mag-manual recount kasi takot silang malaman ninyo. Pero mga kababayan, dapat i-push natin itong si Mangga, si Amy Marcos, total nagpapakitang gilas siya na para daw siya sa katotohanan. Sabi ko nga, may time pa siya. Di ba? Hanggang June 30. Okay? Hanggang June 30 pa ito. And I believe, kung siya talaga ay para sa bayan, i-push siya, mag-open siya ng investigation dito sa overvotes, dito sa mga discrepancies na nangyari sa midterm election. Hindi porket siya ay nanalo na questionable, ay hindi na niya ipupush itong manual counting na ito. Kasi siya ang unang nagsabi din si Amy Marcos sa kanyang committee on electoral reforms na hybrid election. Pero ngayon, kung magbingi-bingihan si Amy Marcos, ayaw niyang i-push, mayroon pa siyang time. Ay, mayroon pa siyang, ngayon? Kita ngayon, Mayo. Meron pa yung isa't kalahating buwan para i-push niya ang pag-imbestiga dyan kay George Garcia kasi mga kababayan, kitang-kita ang pangdorobo, kitang-kita ang pangdurugas dito sa atin. Okay?
My God. Yeah, imagine mo, okay, yung overvotes ay what? 29%. So ito si Garcia, wag nating tigilan. Wag din nating tigilan ito si Amy Marcos. Kung true ka sa friendship mo kay Inday Sara, kung true ka sa friendship mo or sa taong bayan, wag na lang kay Sara eh. 'Di ba? Sa taong bayan, i-push mo to. Amy Marcos na imbestigahan si George Garcia kasi nandyan si John Lee na magtitestigo sa na-witness niyang discrepancy. Yan dapat, mga kababayan. Sabi ni Mirna Lara, nasagot ko na yan palangga doon sa first part ng video natin. Sabi ni Chorilyn Llano, Senator Amy, marami kang assignment sa pag-upo mo. Oo nga, tignan natin. Baka hanggang eklabos lang yan. Sabi ni Jacob Torre, ikaw ba, hindi ka baka mag-anak ni Uling Torre? Palangga. Miss Marlica, dapat gamitan mo si George ng iyong manika para mabago ang isip nitong taong. Oo nga, no? Na-miss, may manika pala ako, no? Trollbuster, how are you? Mag-open na rin siya ng investigation sa drug and smuggling. Kaya nga, I don't know, hawak niya ba yung committee na yun? Yeah, I think, right? Yeah, pwede. So, ayun. So, doon natin makikita kung hanggang saan, ano ang, pakitang gilas ni Amy, ni Mangga. Alam naman natin na yan ay pakitang gilas lang. Sabi ni Supra, Kiko Ma'am, Akbayan, ito ang dapat imbestigahan. Kung paano sila nanalo, kulelat naman sila sa survey. Oo nga, mga palangga. Kaya nga ipupush natin na talagang kung para sa tao si Mangga, siya ay mag-open ng investigation. Sabi ni Robert Mendoza, palangga, grabe, basta bangag, tamang hinala, smart magic, nadali na naman tayo. Umiro, di ba? O parang gano'n na rin yun. Ni Satanas is just an addict, sabi ni Bonbon. Okay. Teka lang, may gugurgurin lang ako. Ikaw padala ka ni Satanas. Okay. Gurgur ka na ngayon. 7 feet below the ground. Sabi ni Cesar Marta, pwede kaming mag-volunteer sa recount. Ibangag din kasi si Erwin Espinosa. Yun na nga, mga kababayan. Imagine mo yan may kaso. Hindi nila sinuspende. Kasi magkakampi sila eh. Magkakampi yung mga julul, magkakampi yung mga bangag, magkakampi yung may sangkot sa mga illegal na pulboronic. So kaya yun, welcome to the Pulboronic Administration o Pulboronic Philippines. So hindi natin titigilan etong dayaan sa eleksyon. Ngayon pa lang, mangangampanya na tayo na si Bangag ay ipakulong o impeach. Di ba, ipo-forward ko tong hawak nating ebidensya dito, ha? Shout out dyan, ha? Baka meron dyan pwedeng bumulong. Okay, mag-message na kayo sa akin. Bulong natin sa mga lawyers ni Inday Sara yung hawak ko. I will do that. Darating ang tamang panahon, malalaman nyo. Sa ngayon lang, wag muna. Kasi baka, anuhin muna natin. Lalo nating toretehin yung torete ba? Torete ba yun? Yung guluhin mo yung jutak ni Bangag. Torete. Hindi ang torete yata. Ano ba yung torete sa Tagalog? What is torete? Nakalimutan ko na yung torete sa Tagalog eh. Torete, di ba may kantang ganon? Ang San Juanico Bridge sana hindi na madaanan. Ano hindi na madaanan? May plano na naman na di maganda si Bangag. Kunwari makipagbatian, sabi ni Lucky 7. Hindi na yung pagpatiwalaan ni Inday Sara. Tolero pala. Sabi ni Harodres. Tama, thank you, di ba? Yeah, tolero, hindi tolerete. Yeah, gawin na, toleroin natin si Bangag. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.